Ajuchu. Ay! Naku mga Marcel! Mari, umiinit ang ulo ko. Bakit? Kasi Mari, wala pa akong maluto. Ay, naku, eto na. Bibigyan kita ng mas madali, mas mahusay at mas masarap pa na pwede mong gawin in an instant. Magkakaroon ka ng masarap na putahe na ihahain sa iyong pamilya at sa iyong asawa. Sige nga, Mari. Ano bang pwede kong lutuin para sa aking ano? Naku, eto na. Ganito kahusay talaga ang mga Clara Olay products. Talaga? Kaya nga sabi nga nila, for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay. May iba ko lang kasi ang gusto kong lutuin ay kaldereta. Ano bang pwedeng pampasarap dyan? Eto ka, sandali lang. Kumapit ka dyan, nakakaloka. Oo, eto na. Eto para na. mas lalo ako napikon. Ang 3 cheese pasta sauce. Ano ba meron dyan? Kung inakala mo ang 3 cheese pasta sauce ng Clara Olay ay para lamang sa mga pasta at sa mga kung anumang noodles na pwedeng i-partner. Naku, eto ang nagkakamali ka. Dahil ganito ka-versatile ang Clara Olay product na pwede mo na siyang gamitin dyan sa kaldereta mo. Tare, parang ikaw. Versatile. Naman, diba? Flexible, gano'n. Lahat pwede, gano'n. Walang tanggi. Pero yun na nga, di ba? Ganun ka-flexible, versatile ang Clara Olay sa murang halaga, Mari. Kasi syempre, alam naman natin kapag magkakaldereta ka, ang daming recados niyan na nakakamahal. Eto, di ba? Hindi ka nagagamit pa na kung ano pa na dagdagan ito, dagdagan yan, di ba? Kung hindi ibubuhos mo lang ang isang sachet ng 3 cheese pasta sauce, di ba? Ay, magkakaroon ka na ng kakaibang lasang kaldereta na tsak! Mapapa, wow, ganon, ang iyong asawa. Ay, alam mo, good news pa nga, Mare. Napakadaling hanapin nitong Clara Olay products. Even kay Chang Ami, dyan sa Pandakan, may Clara Olay products siya. Sa mga sarin-sarin store, yes, diba? Meron na. Kung inakala natin sa mga leading supermarkets lang meron, sa mga, alam mo yung malalapit na mga sari-sari store sa inyong lugar, for sure may Clara Olay. Correct. Diba? Kaya nga naman lagi natin sinasabi na, for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay! Hi, I'm Chixen Bumatay, 27 years old. In my life, Clara! Olay, olay, olay! Clara! Olay, olay, olay! Clara Olay for delicious, Olay! convenient, Olay! and versatile meals. Olay! Sure to make them say, Clara, olay, olay, olay! for easy cooking, it's Olay you need. Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Ay! Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Pwede sasabihin. Yan! Isa magandang araw pa rin po sa inyong lahat mga pangga. Ay talaga nga naman to the highest level pa rin ang ating pagtutok. Nako, sa papremyong ibibigay ng Bingo Plus para sa ating, eto na!
Panga Bingo Plus Panalo! Di ba? Tuloy-tuloy pa rin talagang pamimigay ng papremyo mula sa Bingo Plus kung saan nga naman pwede kang makakuha ng 500 pesos! Parang barter. Di ba? Ganun talaga yun. Dapat versatile ka. Ganun. Oo. Lahat pwede. Lahat tinatawa. Walang hindi. Di ba? Na nakakaloka to the highest level. Kaya nga naman, di ba? Eto na. Paikutin na natin ang ating ruleta. Ano mo nang hula mo? Ay, nako. Siguro ano ko ngayon? Heart. O, ako na Heart spade. sana. Heart. Okay, spade. Ay! Diba? Ang ating Panga Bingo Plus lucky card for the day para sa programa Baklitas ay King of Hearts. Kailangan mo lang tandaan at pakinggang maigi ito dahil mamaya kapag nagbigay ng hudyat si Kuya Chico sa kanyang programa kung saan nga naman magpapaikot siya ng ruleta na nandoon ang aming mga programa. Sakaling matapat ang ruleta sa programang Baklitas, kailangan mo masabi ang lucky card na King of Hearts para makuha mo ang 500 pesos na premyo on air. At kung ikaw ay nakatutok sa aming mga digital platforms, additional 500 pa din ang pwede mong makuha kung sakaling ikaw ay masiswertehing mabunot ulit. Yes. Diba? At saan ka pa yun? 1,000 pesos? Diba? Nakakaloka. Ganun-ganun lang. Makikinig ka lang, nakaupo ka pa lang habang umiinom-inom ka ng mga paborito mong mga inumin, kumakain ka ng mga chichirya. Correct. Hindi diba? chichirya ang kinain mo, Mari. Ay ano? Tsokolate. Isang malaking tsokol. Hoy, hindi lang ako yun. Ako din. Diba? Tigkalahat. Parang tigkalati tayo doon. Wish ka na majingay, auntie. Lumawarlay na ka ng Jowa Bells. Pag na-nose Pag na nalaman na kumain ka ng kalahating Cadbury. Hindi naman kalahati. Si OA. Hoy! Ay, pero Mare Ay, yung ganon. Hindi ba kalahati yung ganon? Yaman din lamang. Nasuot natin. Diba? Well, pero ito na. Since sabi mo lang din naman, banggitin na natin, diba? Kasi nabanggit natin kanina. Yung papremyo. Yung mga papremyong ipinamigay last Saturday and Sunday ng Bingo Plus sa ating mga pangga. Kasi nga, diba, nag-set up ng booth. May mga usual na pinamimigay na merch. Diba? Tulad ng mga notebook, alcohol, loot bags, diba? Yung mga ganyan. Pero, etong kinaloka ko, meron sila doong lucky spin segment. Kung saan nga naman pag natapat mo yung grand prize doon, yun yung tinatawag nung first night, Mare. Diba yung sa lucky spin nila? Yes. Alam mo din yung mga papremyo? Ano? Refrigerator. Hala. Washing machine. Hala. TV. Hala. Cash prize. Hala. Magkaling cash? Ay, parang nasa 10,000. Ay! Oh! Iba! Diba ganyan ang Bingo Plus na kung saan nga naman nakisaya dyan sa Plaza Independencia last Saturday. Pero on the second night, Mari, hindi mo kakayanin. Bakit? Nagpa-raffle lang naman sa lucky spin sila. Magkano? Ng motor. Brand new motorcycle. Second night yan ng Bingo Plus. Ay, grabe. Ganyan talaga ang pagmamahal ng Bingo Plus sa buong mga taga Cebu. In celebration para kay Fit Senior, para sa Sinulog Festival nga. Yes. Na kung saan nga naman, hindi ka lang basta siswertihin sa kakalaro mo sa app nila. Kung hindi siswertihin, sinwerte din ang ating mga panggang Cebuano doon. Mari, talaga grabe, hindi ko kinakaya. Hindi lang din 10,000 pesos cash, Mari. Dahil may mga 10,000 pesos worth of gift certificates din ang pinamigay. O, diba? Doon sa lucky spin ng bonggang-bongga. Kaya talagang walang talo, walang umuwing luhaan. Diba? Na talagang ang bongga, ang saya-saya lang. Diba? Ganyan kagalante ang Bingo Plus, diba? Sa pagsuporta talaga nila. Correct. At syempre sa mga... Hindi puro kabig. Oo! Kailangan mamigay ka rin. Dahil tignan mo naman, diba? Nagpa-lucky spin na. Refrigerator, washing machine, smart TV. Siyempre, hindi naman maliit na washing machine yan. Ay, hindi daw. Diba? Automatic yun. Ay, talaga. Diba? Yung iniisip mo pala, naglalaban na siya. Correct! Diba yung mga ganong aspeto na talagang nga naman na ito yung kinasiya. Diba? Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga nakisaya sa ating Bingo Plus Pa Fiesta sa Sinulog Festival dyan sa Plaza Independencia. Correct. January 18 and 19. Diba? Thank you so much. Daghang salamat, Cebu. Diba? Sa ating mga igsuon na Cebuano diha. Ayan. Maraming salamat sa inyong support. Maraming salamat. At syempre, hindi ba kung wala ka pang Bingo Plus app sa inyong mga cellphone, i-apply nyo na. I-apply I-apply at i-download.
Oo. Diba? I-download nyo na ang Bingo Plus sa inyong App Store at Play Store. Tama, di ba? Para mas ma-enjoy nyo pa din ang kanilang newest game na Pinoy Drop Ball at syempre ang newly added game na Lucky Spin, kung saan nga naman ilan sa mga kababayan na natin ang nabago ang buhay na dahil sa Lucky Spin. Correct. Di ba? Ang recent jackpot prize winner natin ay nag-claim ng 312 million pesos dahil sa Lucky Spin. Di ba? Sana tayo din. Siyempre, paalala pa rin natin sa lahat, no, Mare? Oo, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun and game responsibly. At syempre, pangga ito na naman po ang isang edisyon ng ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Bingo Plus! Ang bingo sa saya, plus sa panalo! Mare, sabi nila, akala daw nila ay ikay lilipad din papunta ng ng Iloilo para sa Dingayang. Ano yan? Yan? Dingayang Festival daw sa Dinagyang yan. Dinagyang. Oo, Dinagyang. Oo, Dingayang. Dinagyang Festival. Dinagyang Festival. Usually ginagawa yan every last weekend ng January. Oo. Kasi second week ng January usually. Nandun ba ang Bingo Plus? Sinulog. I think so. Oo. Pero syempre, 'di ba, marami na tayong commitment dito sa Manila. At abangan ninyo. Malay nyo naman, 'di ba? Ay, hindi nyo alam. Yung mga ating mga langga. Mga langga natin, mga Ilonggo dyan, mga kalami natin, mga alam mo, Ilonggo't Ilongga. At saka Mare, may handog tayo sa kanila bago matapos ang buwan ng January. Ay, oo nga naman! Tabayanan nyo yan, mga pangga, hindi ba? Nakakaloka. But anyways, nakakaloka. Mas nakakaloka tong ibabalita mo. Ay, oo, Mare. Oo. Ikaw ba, Mare, sino ang paborito mong actress ngayon? Sa ngayon, madami naman din sila. Isa lang. Maris Racal. Talaga? Bakit si Maris? I love her. Kasi, alam mo yun na... Aside song ang Kili Earls. Nakita ang low pressure area na naman. Kaya nga. Pagod na pagod. Sa bandang kanluran. Kanlurang bahagi. Kanlurang bahagi. Tinggalan Aurora. Hindi, Maris Racal because I love the way she acts, diba? Tapos very talented. Diba? Nandun na yung alam naman natin na alam mo yun, hindi siya perpektong tao eh. Yes. Pero it doesn't, alam mo yun, take her the title na isa siya talagang certified na actress. Magaling naman talaga siyang artista. O ikaw? Ako sa ngayon, Mare, ang paborito ko ngayon ay si Miss Marian Rivera. Kasi sabay-sabay tayo. Lalo na pinanood ko yung Balota. Magaling siya dun, Mare. In fairness daw, maganda nga. Pero Mare, 3 actress ngayon na pinag-uusapan sa social media, lalo na sa X. Dahil Mare, nagbardagulan ng mga fans and supporters ni Tony Gonzaga, Sarah Jorge. Sino si Sarah Jorge? Sarah Geronimo at Jeneline Mercado sa social media nang dahil sa titulong Rom-Com Queen. Mare, hot topic at trending sa X na dating Twitter ang mga pangalan ni Tony Gonzaga, Sarah Geronimo at Jeneline matapos umalma ang mga netizen sa pagtawag sa wifey ni Dennis Trillo bilang Rom-Com Queen. Kasi ganito ang kwento, Mare. May ilalabas na movie itong GMA na ang bida ay si Jeneline Mercado at kasama niya dito si Sam Milby at saka itong si Dennis Trillo. Ay talaga? Sa inalabas nilang poster, Mare, tinawag nilang Rom-Com Queen si Jeneline Mercado. Ang nakakaloka dito, Mare, inalmahan ng mga fans ni Sarah Geronimo at saka ni Tony Gonzaga. Kasi Mare, kung matatandaan natin, itong si Sarah Geronimo, 3 beses nga naman nag-blockbuster queen. At saka yung sa kanila ni John Lloyd. Ilang beses nanalo si Lyda Magtalas. Diba? Pero pakatatandaan naman natin, Mare, na si Jeneline Mercado 2 beses na nanalo din ng acting awards sa Metro Manila Film Festival. Correct. Pero Mare, eto na nga. Syempre naipasok din ng Tony Gonzaga. Di ba alam mo naman si Tony Gonzaga, mga ginagawa naman niya, rom-com naman talaga. As in talagang lahat, di ba, with Bong Navarro, Sam Milby din, Piolo Pascual, di ba? Di ba, tumatak din naman talaga. Correct. Pero Mare, ang medyo naguguluhan tayo ngayon. Saan? Sino talaga ang tatawaging rom-com queen?
Well, siguro naman kasi lahat naman pwedeng lagyan ng titulo. Kasi nga, diba, depende sa kanilang mga ano. Even si Maris Racal, magaling niya gumawa ng rom-com, diba? Pero hindi mo pa siya pwedeng ihanay. Oh, hindi pa. Pero alam mo yun, yung mga effective actresses na pa pwedeng ganun eh. Kaya lang siguro sa aspeto na to, pwede naman din kasi 'di ba, marami nang napatunayan naman sa mga kanya-kanyang larangan tong tatlong ito. Dahil so unfair naman na pag-compare-comparein. Yun nga. 'Di ba? Kasi may kanya-kanya naman silang may kanya-kanya naman silang papatunayan. Truth. Pero Mare, naloka tayo dito. Si Jeneline Mercado kasi kilala naman siyang popstar talaga. Idol niya si Sarah Geronimo. Gusto niya si Sarah Geronimo. Correct. 'Di ba? So ang sabi ng mga netizen, kumbaga parang wala pa Jeneline Mercado, may Sarah Geronimo na. Oo, gumagawa na ng ingay. Umusbong na yan. May Laida Magtalas na. Correct, diba? Wala pa Jeneline Mercado, may Tony Gonzaga na. Diba? Yung mga ganong aspeto. Ngayon, Mare, nakakaloka dito. Ang sabi ng mga ng mga fans nitong si Sarah Geronimo at saka ni Tony Gonzaga. Mahiya naman daw ang GMA7 sa pagtawag nila kay Jeneline Mercado. Uy, wag kayong pala rom-com queen. Wag kayong pala homegrown talent nila yun. Nagbardagulan, Mare. Talagang medyo masakit ang palitan nila ng mga chika. Nung mga funny. Oo, kasi nga naman, Mare, kapag tinawag kang rom-com queen, habang buhay mo nang dadalhin niya. Tingnan mo si Ate V, 'di ba? Si Ate V na tinawag na star for all season. Tama, 'di ba? May tatawagin ka pa bang ibang star for all season? Wala no. 'Di ba wala na? Hindi si Sarah Geronimo, hindi rin naman, alam mo 'yun, hindi rin naman siya talagang masasabi mo na rom-com queen dahil alam mo yun, mas nakilala siya talaga sa pagkanta. Kaya siya pop star, royalty. Diba? Si Tony Gonzaga naman ay multimedia arts. Multimedia artist. Sabay-sabay! Ganon! Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Anong Eye of the Tiger? Ano ba yun? Ang tigre ng Norte! Ang tigre ng Norte? Ang tigre ng Norte! Sabay-sabay! Kasama ang Inday ng Davao. Na Sugod na sa silangan! Nakakaloka. Sabi nga dito, Mare, ng isa sa mga komento, hoy, gising! Sabi, sa GMA Network, nakakahiya kina Tony at Sarah yung pagtawag nyo ng rom-com queen. Pagkaka-brand kay Jeneline. Ipa-copyright daw dapat. Wala namang copyright. I think Jeneline Mercado also deserved that title. Paano nga tatlo silang rom-com queen? Sa sarili mong opinion, sino sa kanila? Wala kasi pare-pare sila may angking galing pa nagpatawa sa mga romantic comedy. Alam mo yun, mapateleserye man yan, pelikula. Diba may kanya-kanya silang style na gugustuhin mo eh. Diba kaya nga parang sinasabi ko katulad kay Marisa, hindi mo man siya maihilera dito sa mga veterana na sila yung masasabing veterana kasi may mga pinatunayan na itong mga to eh. Although may pinatunayan naman na si Marisa, 'di ba? Pero yung masasabi ko lang na may kanya-kanyang talento. So si Maris, syempre hindi pa naman siya pwede maging queen. Rom-com princess. Pwede, 'di ba? Why not? Tapos marami din si Kim Chiu, pwede rin naman tawagin yun dahil most of the time nagro-romcom din naman siya, 'di ba? Silang dalawa dati ni Sian Lim, 'di ba, sa pelikula. 'Di ba yung ano yung pelikula nila na ni Sian Lim? May Big Love. Oo, yata. Hindi, may Big Love si yun eh. Sam Milby tsaka si Tony Gonzaga. Si yung sinasabi ko, si Kim Chiu tsaka si Isn't it amazing yun? Girlfriend for hire ba yun? Oo, yung kasama niya si Pilita Corrales. Diba? Isn't it amazing? Amazing. Isn't it wonderful? Diba? Yung mga ganun, O sino pa ba ang pwedeng tawagin na Bakit hindi kayo magtawag ng uwak? Barangay. Barangay. Diba? Yung nag-iisip ako, sino ba pwedeng tawagin? Diba? Diba ng bongga? Multimedia princess daw. Ayun. Tony, multimedia star. Popstar princess. Hoy, nag-level up na siya. Popstar royalty na siya. Tapos si Jeneline daw ang rom-com queen. Kanya-kanya naman palang title eh. Oo. O diba? Parang yan yung din. Para din yan sa Miss Universe, ganun. Diba? Yung tipong pag naligwak, ganun ka, bibigyan ka na lang na kunwari Miss Universe Asia, ganyan. Miss Universe Ecuador, ganyan. Correct. Ecuador. May ganun ba? Yung gitna ng globo. Siyang humati.
Binigyan siya ng award para sa hiwa ng mundo. Di ba? The slice of the universe. Tama, di ba? The slice of the Pag planet. represent mo yun, Miss Universe ka na. Miss Slice 2025. And representante di hiwa. Vamos! Diba? Puro kakalokohan. Ecuador diba? O ano? Sino pa ba? Si ano nga, diba? El representante del hiwa del mundo. Diba? From Ecuador! The slice capital of the world. Parang ang sang-sang doon. Amoy pinangat. Why? Huwag kang ganyan sa pinangata. Minsan ka rin kumain nun. 36 years bago kinain yung pinangat. Ay, teka lang. Rom-com queen. Sino pa nga ba? Diba? Madami. Si Julina Magdangal. Yes. Rom-com. Diba sila dati nila? Yan, isama natin. Marvin Agustin. Sige. Tapos sino pa ba? Ang nagro-romcom dati. Ann Curtis. Oo. Diba? Pero nakailang pelikula ba si Ann Curtis? May award ba? Oo. Diba? Yung sa kanyang No Other Woman. Oo. Diba? Yung may mga ganyan. Tsaka Hello. Diba? Si Vice Ganda. Tama ba? Si Vice Ganda. Rom-com naman talaga. Pero may partly katulad itong The Breadwinner is. Talagang sabi mo nga, diba? Drama. Na kaya niyang sa seryoso talaga. Tsaka comedy talaga. lang naman nagpo-focus si Meme noon. Oo. Pero ito magaling talaga si Meme. Diba? Pero sino pa ba ang pwede maging rom-com queen? Ayun ang entry ko, Julina Magdangal. Diba? Bilang sa 90s ako. Tara. Ayaw mo na Carla Estrada. Ayoko, Mare. Kasi may issue sila ngayon. Ayaw ko naman. Naku, abangan ninyo bukas i-chichika natin yan. Oo. May tinawag na fame camerot si Ma'am Shi, Carla. Tinawag siya tinawag siyang mami. Tinawag siyang mami nung bagets. Sige nga, i-detalye mo nga yung bukas. Diba? Siyang Carla. Tinawag siyang Chahin. Diba? Buti hindi ni Nuno. Buti hindi diba? nagmano. Hindi naman ganun katanda si Carla Estrada. Bride for Rent, yung kay Kim and Sian. Stel Flores, thank you so much. Diba? Oo. Ano ba yung sinabi ko? Girlfriend for Rent? Oo. Bride for Rent. Wag mo na kayo magpabate. Diba? Dahil nandito si Miss Ecuador. Oo nga. Ay, congratulations. Hola! Hola del Hiwa. Ay, congratulations sa lahat ng ating mga panggahan na nasa ibayong dagat, lalo na sa Estados Unidos. Correct. Bumalik na ang TikTok. Oy, kay John Darren, hello. Ay! Hello? Ang randi. I love Cebu. Gahan di ka ni dughan ko. I love Cebu. Wow. May kuitis no? Ay, pero teka lang, Mare. Kasi nga, syempre, hindi naman natin mapatunayan kung sino ang rom-com queen. Wala, kasi lahat naman sila pwede, diba? Tsaka lahat naman, kumbaga, hindi yan yung basta ano to, pa-copyright mo yung talagang branding. Kaya nga. Diba? Sa ATV kaya, naka-copyright kaya sa kanya? Naka-patent kaya sa kanya? Wala naman din umagaw bilang superstar ni Nora Honor. Wala din naman din pumalit na megastar kay Sharon Cuneta. The Diamond Star na si Maricel Soriano. Diba? Si ano nga yung Anxious Nightingale kay Lani Miss Salucha. Tapos yung kay Miss Regina, ano? Gusto ba maging Nightingale? Ha? Nakakakilig yun. Nightingale. Ikaw na lang ang Philippines Nightingale. Pwede. Diba? Diba? Hola! Wag niyo lang pong iibahin yung konteksto ng pagkakasabi. Ay, but anyway, Maren. Maiintindihan niya ng mga pangga nating mga Bisaya. Correct. Nightingale. Ay! Nako! Diba? Bagay, pwede naman yung title. Nakakangilo kayo kausap. Tama, diba? Pero Mare ha, wala din naman tayong papaturahin kung sino yan, diba? Correct, diba? Kaya na lang natin, diba? Miss Catherine Cano Feria.
Hi po, sabi ni Kasmot. Uy, si Kasmot is From Jen, hello. Yes, yung ating mga Lalamove drivers na bumabiyahe. Sa mga Grab drivers. Magpasalamat ka na. Ang dami-dami daw talagang nakikinig na Grab drivers sa atin. Thank you po so much. Nightingale. The Asians Nightingale. Philippines Nightingale. Uy, maraming salamat. Siyempre sa mga car wash boys, lalo dito sa may Route 88, dito sa may Endomingo, ang lakas ang radyo nila dyan, naka-Energy FM. Correct. Sa Endomingo Petron Service Station daw, lagi nakatutok daw dyan. Maraming salamat po. Maalingaw-ngaw. Nakakataba po ng puso na nakatutok po kayo sa Energy FM parate. Thank you po so much. Minsan, Mari, hindi ko na rin pinapangarap yung tumaba ang puso. Bakit? Ay, nako, angioplasty. Ay, hindi. Matutulungan ako dyan. Ng MX3. Yes! Diba? Kasi may MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Tingnan mo itong mga informant to. Si Aidel Bernal, sabi niya, ngayon lang daw, pasok na balita na, pumirma na. Ayan. Pumirma na ng kontrata sa GMA7 at nanatiling kapuso. Sino? Sino yan? Yung Nightingale? May sumagot naman, kahapon pa yan. Oo nga. Sabi niya, kahapon. Sino ba yung sinasabi mo pumirma? Binasag. Oo, diba? ni Aidel. Yan. But anyways, ako mga panggayan at sumainyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woo! Ayan, muli po ako si Kapitana Sisa. Akechi-wachi ang inyong tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Tanda, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!